Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. And welcome back to our channel. Sa mga bago po sa channel natin, hello po! Welcome! Sana'y maibigan yung tumambay dito at makinig at manood ng mga iba't ibang kwento ng buhay. Sana po ay magustuhan ninyo at sana nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa, please do click the subscribe button and then click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating ina-upload. And syempre, masayang-masaya po ako dahil unti-unti tayong dumadami. At the same time, medyo napipressure din ang inyong Mama Mia. Malapit. Malapit na tayong mag 50,000 na subscribers. And as promised, kapag 50,000 na tayo, sariling kwento ko naman ang inyong maririnig. Pero hindi ko pa alam kung paano ko yun isi-share. Pero wag mo muna natin ang pag-usapan. Ang pag-usapan muna natin ay kung gaano po kayo ka-loyal at syempre ka-supportive dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga nag-click talaga ng notification bell para walang ma-miss sa bawat kwento na ating ina-upload. At bilang pasasalamat, syempre, susubukan kong basahin ang lahat ng inyong mga pa-shoutout. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. Si Lilibet Andrade, maraming thank you Lilibet, Quick Thinker, Alexi Garcia, Rhea Fernandez, ayun. Ka-birthday daw pala. Ka-birthday ko pala. Ay, happy birthday ha. Belated na pala ito. Kasi ano na ngayon 19 na. Hello sa mga magbi-birthday sa boyfriend ni Rhea Fernandez ngayong Feb 22. Kay Fernando Camino. Happy birthday, Fernando. Raceline Trompo, maraming salamat. And thank you so much din kay Dino Ismael. Ayun, sorry Mama Mia. Sorry din. Charot lang. Anyways, hello din kay Vea Magdamit Monhardin. Maraming salamat sa iyo, Vea Monhardin ng Donsol, Sorsogon. Syempre, sa mga taga Hong Kong, Eileen Wanzo, solid fan. Hello, thank you so much. Salamat po at hindi kayo nagsiskip ng ads. Oo nga pala, yun palang hindi nagsiskip ng ads. Maraming thank you po sa inyong lahat. Naku naman. Sinusuportahan niyo talaga ang ating channel. Maraming thank you po. And syempre, sa mga nagpakinig sa atin over there at Hong Kong habang nagtatrabaho, ay naka-headset para makinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na. Medyo malat pa rin eh. Hello kay Joanne Lani Aldrin June Ray. Ayan, maraming salamat sa iyo. Rene De Jose. May Ann Cabigas, Christian Pitero. Hello Mama Mia from Kaibiran Biliran. Hello Kashda. Hello kay Maria Barbara Arabad. Tama po ba? Or Abad. Ayun, hello po. Maraming salamat sa iyo. And God bless po. Lagi po ako nakaabang sa mga story nyo. Hello sa Gubatanga family. Yon, Lumuntad Belinda, maraming salamat sa iyo sa pakikinig. And syempre sa lahat po ng nakikinig, Lolit Esteban. Thank you Lolit. Margie Parcon. Parang may classmates ako dati. Classmate pala. Na Parcon yung apelyido. Ayun. Hello sa inyo. Maraming salamat. And Riza Brozola. Maraming salamat sa iyo, Riza. Thank you din kay Lina Ladeza, Rowena Perez. Nako. Sheila Alday, maraming thank you. Noemi Dusal, deserve mong palakpakan ng karma. Naniniwala po ba kayo sa karma? Naniniwala po ba kayo na lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo ay may kapalit at may consequence? Meron kasing iba, iniisip nila na kapag nakakalusot sila, ayos na, 'di ba? Okay lang yun. Sa kanila yan eh. Hello po sa mga laging nagapakinig, Father Jose Valerio, or from Jose Valerio Sampalucan, Father. Barangay San Isidro, Taytay Rizal. Maraming salamat. Ayan, kay Lilibet, thank you so much. And syempre sa lahat po ng mga nag-comment na hindi po natin mababasa ngayon, comment lang po kayo ng comment. Baka sa susunod, inyong comment na po ang ating babasahin. Nako, kayo po ba'y naniniwala na nasa huli lagi ang pagsisisi? Ating sundan ang storya ni Sandy dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia.
Ang sabi ng karamihan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Laging nasa huli bago mo pa malaman ang tunay mong nararamdaman. Ang tunay na magpapaligaya sa'yo. Tayo kasing mga tao, tinitake for granted natin lahat ng meron tayo at kinukumpara natin ang ating buhay sa iba. Kaya naman, kadalasan hindi natin napapahalagahan ang mga bagay at mga tao na meron na tayo. Dahil ang akala natin, nasa iba ang tunay na kaligayahan. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo sa iyong YouTube channel. Ako nga po pala si Sandy, isa sa mga suki niyong tagapakinig araw-araw. Ang totoo niyan, Mama Mia, January pa lang this year nung na-discover ko ang iyong channel dahil na rin sa kasamahan ko sa trabaho. Siya po kasi ang mahilig makinig. Ang totoo niyan ay lagi akong nagtataka noon kung bakit binibilisan niya ang pagkain para makabalik agad sa kanyang desk. Yun pala ay dapat nag-o-open na siya ng iyong channel kapag sumasapit na ang 12:00 ng tanghali. Yun pala daw ang kanyang routine araw-araw. Ang sabi niya, bukod sa stress na siya sa trabaho ay stress na stress din siya sa buhay niya. At kayo po raw, Mama Mia, ang nag-iisang inspirasyon para magpatuloy siya sa kanyang ginagawa kahit pagod na siya. Nung una ang akala ko ay OA lang. Nung una ang akala ko ay pare-pareho lang ang mga kwentong mapapakinggan ko mula dito at sa iba pang mga YouTubers na katulad niyo po ng content. Pero nung mapakinggan ko po kayo isang araw, dahil sa labis na lungkot na aking naramdaman at shinare pa talaga ng kaopisina ko yung video o yung upload mo. Kaya naman, minabuti ko po yung i-click. At nung mapakinggan ko po kayo, Mama Mia, ewan ko ba pero may something sa boses nyo na nakakapagparelax sa akin. May something din sa kwento nyo na nagbibigay inspirasyon sa akin. Mama Mia, 30 years old na po ako at isa po ako sa mga tinatawag nilang biktima ng pag-ibig. Ang unang lalaking minahal ko ay itago natin sa pangalang Ramil. Siya ang first love ko, Mama Mia. Bata pa lamang ako ay kilalang kilala ko na si Ramil. Isa kasi siya sa mga barkada ng kuya ko. Mama Mia, nung unang araw ko pa lang siyang makita at nung unang araw pa lamang nanginitian niya ako, ay naging attracted na agad ako sa kanya. Ewan ko ba? Kapag binabalikan ko ang alaalang yun ay hindi ko rin ma-explain kung bakit gano'n ang naramdaman ko nung una kong makilala si Ramil. Hindi naman siyang nag-iisang barkada ng kuya ko. In fact, marami sila na laging tumatambay sa bahay. Well, siguro for starter, gwapo si Ramil. Pero ang totoo niyan ay hindi naman siyang pinakagwapo sa mga barkada ng kuya. Marami pa pong mas cute sa kanya. Kung tutuusin, marami akong pwedeng maging crush noon sa barkada ng kuya ko. Kaya lang may something talaga kay Ramil. Kaya yun siguro talaga ang nakapagpa-attract sa akin sa kanya. Siguro, Mama Mia, isa rin sa pinakamagandang ugali ni Ramil ay ang pagiging maalaga niya sa akin. Lalong-lalo na kapag nasa bahay sila at pinagagalitan ako ng kuya ko. Lagi siyang kumakampi sa akin, Mama Mia. Lagi niyang sinasabihan ng kuya ko na magdahan-dahan sa akin dahil bata pa naman ako at marami pa talaga akong kapalpakan na magagawa sa aking buhay. Mama Mia, dahil kay Ramil ay lumaki ako na ang iniisip ay alam ko na kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kung yung iba ang pangarap nila ay maging doktor, maging teacher, maging pulis, maging nurse, maging abogado, ako naman, Mama Mia, habang lumalaki ako, ang gusto ko lamang ay maging asawa ni Ramil. Oo, Mama Mia, hindi po ako nangarap ng kung anumang propesyon.
Pero syempre, kapag tinatanong ka, hindi mo naman yun sasabihin kundi lagot ako sa kuya ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Mama Mia, ang totoo niyan, ang nasa puso ko lang noon ay ang mapangasawa ko si Ramil at maging ina ng mga magiging anak niya. Sa totoo niyan, gabi-gabi Mama Mia, yun po ang dinadasal ko at yun po ang ine-imagine ko. Na meron kaming one big happy family kasama si Ramil. Yan talaga ang naging ultimate goal ko mula pa noon kahit nung bata pa lamang ako. Mama Mia, I was 9 years old pala nung makilala ko si Ramil. Kaya 9 years old pa lamang ako nung alam ko na kung ano ang gusto ko. At nung nagdalaga na nga ako Mama Mia, imbis na kumupas, imbis na magkagusto at mabaling sa iba ang nararamdaman ko, ay hindi po yun nangyari. Dahil ang totoo, habang tumatakbo ang panahon, habang nagkakaedad ako at habang nagdadalaga ako, ay mas lalo pong tumindi ang pagnanais ko na makasal ako sa lalaking mahal ko. At yun ay walang iba kundi si Ramil. Kaya naman Mama Mia, nung nagdalaga na ako, I was 18 years old then, nung maramdaman ko na para bang walang balak si Ramil na makipag-close sa akin. Na para bang ang gusto niya lang siguro ay maging barkada ang kuya ko at niningitian niya lang ako kapag nagkakasalubong kaming dalawa sa bahay. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko noon, ako na ang gagawa ng paraan. May nararamdaman din naman ako Mama Mia na may pagkagusto din sa akin si Ramil. Minsan kasi kapag nasa bahay siya ay nahuhuli ko po siyang tumitingin sa akin. At kapag tinitignan ko siya ay agad niyang binabaling sa iba ang kanyang paningin. Nahuhuli ko po siya na nakangiti habang nagkukwento ako sa kuya ko. Kaya naman ang nasa isip ko noon ay siguro nga gusto din ako ni Ramil. Siguro nga pareho kami ng nararamdaman. Siguro natatakot lang siya sa kuya ko. Siguro hindi niya lang maamin dahil hindi siguro siya sigurado na ganun din ang damdamin ko para sa kanya. Sige, kung torpe si Ramil, edi ako na lang ang manliligaw sa kanya. Ako na lang ang gagawa ng paraan para sa aming dalawa. Hindi kasi pwede na magtitinginan lang kami at magpapakiramdaman. Walang mangyayari sa buhay namin kapag ganon. Walang mangyayari sa pinapangarap kong love story kapag ganon. Kaya naman I did everything in my power, Mama Mia, para mabigyan ng katuparan ang aking dinadasal at aking hinihiling. Oo, Mama Mia. Kapag nasa bahay sila, ay pinagluluto ko po ang mga barkada ni Kuya. Siyempre, pinaghahain ko si Ramil ng separate para sa kanya. Nung una ay kinakantsawan pa ako ng mga barkada ng kuya ko. Pero nung maramdaman na ng kuya ko na mukhang seryoso ako sa ginagawa ko, ay pinagalitan niya ako, Mama Mia. Hindi daw dapat sa isang babae ang ganon. Pero wala akong pakialam kay kuya. Wala akong pakialam kahit magalit siya sa akin, kahit pagalitan niya ako ng paulit-ulit, at kahit tawagin pa niya akong may pagkamalandi ay ayos lang. Hindi naman nagmamatter sa akin ang opinyon niya. Ang gusto ko lang noon ay makuha ang pag-amin ni Ramil na may damdamin din siya sa akin. Kaya naman nung 18th birthday ko, Mama Mia, ay sinabi ko talaga sa mama ko na gusto ko ng debut. Ako lang naman ang nag-iisang anak na babae, kaya walang nagawa ang mama ko kundi pagbigyan ng kapritsyo ko. Tinawagan niya ang papa ko sa Saudi. Pinagpadala niya ito ng pera dahil nga sa kagustuhan ko. At dahil mahal na mahal ako ng papa ko, palibhasa nag-iisang unika iha, kaya naman nagpadala agad ito ng pera para sa magiging debut ko. Hindi po yun masyadong bongga, Mama Mia, at hindi rin matagalang preparasyon kaya mabilisan lang ang lahat. Tinanong ako ng mama ko kung sino raw ang napupusuan kong maging escort. Ang sabi ko wala na pong chance na pumili pa kaya si Ramil na lang. Tumaas pa ang kilay ng kuya ko nung marinig niya ang pangalan ng kaniyang kabarkada. Sigurado ka ba? Si Ramil talaga? Wala ka nang mapili o si Ramil talaga ang gusto mo mula pa noon?
May pagkagalit na sabi ng kuya ko, pero inawat siya ng mama. Ano ka ba naman? Pagbigyan mo na yung kapatid mo. Alam mo naman na isang beses lang magdebu ang isang babae, hindi ba? Kaya hayaan mo na. Ikaw nang magsabi kay Ramil ha, na siya ang magiging escort ng kapatid mo. Mama, hindi na po. Baka hindi pa sabihin ni kuya eh. Kaya ako na lang. Sabi ko. Mama Mia, tinext ko si Ramil gamit ang number ng kuya ko habang naliligo ito. Sabi ko ay puntahan niya. Pumunta siya ng bahay ng 2:00 ng hapon. Nag-text back pa siya at ang sabi niya akala daw niya ay may basketball sila. Sinabi ko sa kanya na na-postpone yon, pero hindi naman totoo. At bago pa matapos sa paliligo si kuya ay agad kong dinelete ang lahat ng mga text na sinend ko kay Ramil. Umalis ang kuya ko bandang 1:00 ng hapon. Wala pang 2:00 ay dumating si Ramil. Hinahanap niya ang kuya. Sabi ko umalis. Ano? Naku, baka tinuloy nila yung basketball nila. Sige na, aalis na ako. Sabi niya. Pero pinigilan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi kong pumasok muna siya sa loob at may sasabihin ako. Mama Mia, kitang-kita ako talaga kung paano namula ang buong mukha niya sa sinabi kong yon at sa ginawa kong paghawak sa kanyang kamay. Sigurado nga ako, may gusto sa akin si Ramil. Sigurado ako na mahal niya rin ako gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Nung makapasok na siya sa loob ay pinaupo ko muna siya at kinuha ng juice. Ramil, kasi napagpasyahan ng mama na magdebu ako this weekend. Pwede bang kunin kitang escort? Sabi ko nung mailapag ko na ang juice sa may lamesa. Ako talaga ang kukunin mong escort. Naku, wala naman akong damit na maisusuot eh. Ay, wag kang mag-alala. Sumama ka sa akin ngayon kasi maghahanap rin ako ng damit eh. Ang sabi ni mama dahil nga late notice naman, siya nang bahala sa damit mo. Mama Mia, napakamot siya ng kanyang ulo. Parang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ramil naman, please. Wala na kasi akong ibang maisip na pwedeng mag-escort sa akin eh. Nako, Sandy, may iba namang kaibigan ng kuya mo. Si Josh, gwapo yun. Mas bagay sa'yo yun. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay dun ko na-realize na siguro nga'y insecure itong si Ramil. Hindi po sa pagmamayabang, pero may pagkamistisa kasi ako, Mama Mia. Maputi ako, kulot at medyo brownish ang aking buhok. At ang sabi nila ay maganda raw ang aking mukha. Sa ayaw ko sa Josh na yun, mayabang no? Sige na, please. Pamimilit ko pa sa kanya. Hanggang sa wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag. Mama Mia, agad-agad ko siyang inaya pamunta sa isang butik para maghanap ng mga susuotin namin. Siyempre, para mas makasama ko pa siya ng matagal ay hindi agad ako pumili ng damit. Ang dami-daming butik na pinuntahan namin. Masayang-masaya ako noon dahil pakiramdam ko kasama ko ang boyfriend ko na nagsha-shopping at nagpipitting ng mga damit. Mama Mia, ang totoo niya nang nasa imagination ko noon ay naghahanap na kami ng damit pang kasal naming dalawa. Ibang-iba ang kilig na naramdaman ko habang iniisip ko ang bagay na yon. Iba nga talaga ang tama ko kay Ramil. Iba nga talaga ang pagkagusto ko sa kanya. At dahil siya ang escort ko, Mama Mia, ay sinabi ko sa kanya na dapat tulungan niya ako sa mga preparations dahil malapit na yung debut ko. Hindi naman siya nagreklamo. Naging matulungin siya sa akin at Mama Mia, ang pinakanagustuhan ko sa kanya ay talaga namang humingi pa siya ng permiso sa kuya ko na makasama ako. Pumayag naman ang kuya. Hanggang sa matapos na nga ang aking debut, Mama Mia. Masayang-masaya ako, Mama Mia. Dahil pakiramdam ko noon ay talaga naman na inibig ako ni Ramil. Dahil nung debut ko, habang nagsasayaw kaming dalawa, ay nakalak po sa akin ang kanyang mga mata. Bago matapos ang debut ko ay sinabi ko na kay Ramil ang nararamdaman ko sa kanya.
Ramil, alam mo, hindi ka ba nagtataka kung bakit ikaw talaga ang pinili kong maging escort? Doon ay namula na naman ang mukha niya. Sadyang magkaiba talaga kaming dalawa. Napakamahiyain ni Ramil samantalang ako ay napaka-outspoken naman. Sandy kasi. Ramil, gusto kita eh. Alam kong nakikita mo na gusto kita mula pa noon. Bata pa lamang ako, ikaw na ang gusto ko. Bata pa lamang ako, ikaw na ang pangarap ko. Pero kung hindi mo ako gusto, ayos lang naman. Ang importante lang naman sa akin ay nasabi ko ang nararamdaman ko sa'yo. Sabi ko, Mama Mia, pero ang totoo ay reverse psychology ko lamang po yun. Sandy, kasi baka magalit ang kuya mo. Pero ang totoo, gusto rin kita matagal na. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay pinangako ko sa kanya na hindi magagalit ang kuya. Pinangako ko sa kanya na sosuporta ito dahil alam naman ni kuya na mabait siya. Ang akala nga ng kuya ko noon ay ako ang loko-loko. Sa totoo niyan, Mama Mia, imbis na ako ang protektahan ng kuya ko, ay si Ramil pa talaga. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi raw ako nararapat kay Ramil dahil napakaseryoso daw nito at napakalalim kong magmahal. Samantalang ako daw ay madaling magbago ang isip. Pero ang hindi alam ni kuya, 9 years old pa lamang ako, ay gustong-gusto ko na ang barkada niya. Siguro nga ang tingin sa akin ng marami, lalo na ng pamilya ko, ay napaka-happy-go-lucky ko. Na kung anong gusto ko, dapat makuha ko at mabilis din akong magsawa. Totoo naman, Mama Mia, na mabilis akong magsawa sa mga bagay-bagay. Mula sa damit, sapatos, iba pang mga gamit at kahit mga laruan ko noon ay halos 2 beses ko lang nagagamit dahil mabilis nga akong magsawa. Pero alam ko, Mama Mia, hindi ko pagsasawaan si Ramil dahil 9 years old pa lamang ako ay mahal ko na siya. Naging kami nga ni Ramil, Mama Mia. Masayang masaya ako nung gabi ng debut ko. Kahit wala ang papa ko dahil nagtatrabaho ito sa malayo, ay naramdaman kong kumpleto ang selebrasyon ko noon. At tulad nga ng sinabi ko kay Ramil ay kinausap ko si kuya at pinaalam ko sa kanya na kaming dalawa na ni Ramil. Tumawa si kuya. Ang sabi niya, wala naman daw problema si Ramil. Ang problema daw ay ako. Dapat matuto daw akong pahalagahan ang emosyon at damdamin ng kanyang barkada. Alam mo, Sandy, matagal ko nang alam na gusto ka ni Ramil eh. Lalaki ako kaya nakikita ako kung may gusto ang isang lalaki sa isang babae. Alam ko matagal ka na niyang mahal. Pero please, huwag mo siyang sasaktan ha, baka mawalan ako ng kaibigan eh. Baka mawalan ako ng barkada. Sabi ni kuya. O diba, Mama Mia? Mas protektado pa ni kuya ang barkada niya. Siguro nga dahil mabait talaga ang pagkakakilala ng lahat kay Ramil. Mabait naman talaga si Ramil, Mama Mia, at napaka-responsable pa. Mula nung maging boyfriend ko siya, ay lagi po niya akong hinahatid at sinusundo. Lagi din siyang maalaga sa akin. Lagi din siyang nag-iisip ng kung ano ang makabubuti sa akin. Mama Mia, wala naman talaga akong problema sa relasyon naming dalawa ni Ramil. Napaka-straightforward niya. Ang totoo niyan, parang husband material nga siya kahit bata pa siya noon nung maging kami. Pero ang kaso, Mama Mia, masyadong iba si Ramil sa lahat ng mga lalaking nakikilala ko. Masyado siyang iba maging sa mga lalaking makikita mo sa TV, sa movies o mababasa mo sa mga nobela. Ibang-iba po si Ramil. Oo, nandun na ako sa mabait siya. Nandun na ako sa maalaga siya. Pero si Ramil, Mama Mia, hindi po siyang masasabi nating Prince Charming material o yung mga knight in shining armor kind ng mga lalaki. At Mama Mia, wala rin po siguro sa katawan ni Ramil ang pagiging romantic. Hindi po talaga siya katulad ng iba. Yung iba, Mama Mia, kapag Valentine's Day ay nag-e-effort po para sa kanilang mga jowa at sa kanilang mga minamahal. Pero si Ramil, yung Valentine's Day ay parang normal lang sa kanya.
Parang normal na araw lang. Actually, hindi lang po Valentine's Day, kundi maging ang ibang mga special dates ng relasyon namin ay baliwala lang sa kanya. Ang tanging espesyal lang sa kanya, Mama Mia, yung birthday ko, which is isang beses lang po sa isang taon. Yung mga monthsary, yung mga unang araw kung kailan kami nag-kiss, mga unang araw kung kailan niya unang hinawakan ang kamay ko, mga unang araw kung kailan may mga first kaming ginagawa ay hindi po mahalaga kay Ramil. Baliwala sa kanya ang mga araw na yon. And syempre, Mama Mia, babae ako. Alam kong maiintindihan mo ko, Mama Mia. Dahil nga sa babae ako, ay medyo emotional ako. Gusto ko ng mga romantic na mga bagay. Gusto ko, Mama Mia, na pinapahalagahan ako. Gusto ko na araw-araw kong nararamdaman na mahalaga ako sa buhay ng lalaking minamahal ko. Ganun ako, Mama Mia. Ang totoo niyan, I tried my very best para mapaabot kay Ramil ang nararamdaman ko. Ang totoo niyan, I tried very hard, Mama Mia, para ma-communicate sa kanya ang laman ng puso ko, ang mga frustrations ko. Gusto kong iparating sa kanya, Mama Mia, na meron po siyang pagkukulang sa relasyon naming dalawa. Oo nga't mahal niya ako, oo nga't mabait siyang boyfriend. Pero may mga bagay akong hinahanap-hanap. Mga bagay na sana ay naibibigay niya sa akin. Pero Mama Mia, imbes na intindihin niya ang mga sinasabi ko, imbes na intindihin niya ang nararamdaman ko, ay nagalit pa siya sa akin. At yun pa ang dahilan, Mama Mia, na nakipag-break sa akin si Ramil. Alam mo, Sandy, hindi mo naman siguro talaga ako mahal eh. Alam mo, ang mahal mo ay yung idea mo kung paano maging tayo. Yung idea mo ng isang relasyon. Yung idea mo ng isang lalaki. At alam kong hindi ako yun. Kung hindi mo matanggap kung ano at kung sino ako, Sandy, mas mabuti pang tapusin na lang natin to habang maaga-aga pa. Mas mabuti pa na maghanap ka na lang ng lalaking kayang ibigay sa'yo ang mga bagay na hindi ko kaya. Ng lalaking kayang magmahal sa'yo tulad ng pagmamahal na gusto mo. I'm sorry, Sandy ah. Mahal naman kita eh. Pero hindi kasi ako yung hinahanap mo. Hindi ako ang lalaking yon. Hindi ako ang lalaking mahilig magbigay ng bulaklak. Hindi ako ang lalaking laging nakagreet sa'yo ng happy monthsary. Hindi ako ang lalaking nanghaharana. Hindi ako ang lalaking clingy at hindi rin ako ang lalaking laging nakayakap at nakahalik sa'yo. Hindi ako ganun, Sandy. At alam ko na habang magtatagal ang relasyon natin at habang mararamdaman mo na hindi ako ang lalaking iniisip mo na ako, ay baka dumating ang araw na kamuhian mo ako. Baka dumating ang araw na magalit ka sa akin. Baka dumating ang araw na magalit ka rin sa sarili mo dahil hindi mo nakikita na ganito ako. Kaya habang maaga pa, tapusin na lang natin ang lahat sa ating dalawa. Yun ang sabi ni Ramil, Mama Mia. Nasaktan ako, Mama Mia, dahil totoo namang mahal ko siya. Pero naisip ko rin na may punto din naman siya. Paano ko nga ba tatanggapin ang isang katulad niya? Paano ko nga ba tatanggapin ang pagmamahal na inaalay niya gayong hindi naman ang pagmamahal na hinahanap ko? Kaya tinanggap ko na lang ang pakikipaghiwalay ni Ramil sa akin. And I promise myself, Mama Mia, na next time, pipili ako ng isang lalaking romantic. Pipili ako ng isang lalaking kayang ibigay ang lahat ng mga gusto ko. Ang pagiging romantic, ang pagiging mapag-alala, ang pagiging thoughtful, yun ang unang-una kong hahanapin sa susunod na lalaking papapasukin ko sa buhay ko. Until I met Anton. Mama Mia, si Anton po ay total opposite ni Ramil. Gwapo siya, mabait, and super duper romantic. Yun bang klase ng pagka-romantic na lahat talaga ay maiinggit?
Lahat ng babae ay mapapasana all. Dahil ganun ka-romantic si Anton. Mama Mia, si Anton ang lalaking masasabi ko na siyang nagbigay sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. At least, yun ang naiisip ko. At least, yun ang nasa puso kong magiging expression ng tunay na pagmamahal. Si Anton, Mama Mia, ang nagbigay sa akin ng pag-asa na one day, maaabot ko rin at mararamdaman ko rin ang hinahanap ko sa buhay ko, ang pangarap na gusto ko, ang isang masaya, malaki at buong pamilya. Isang asawa na mabait, isang asawa na mapagmahal at isang asawa na romantic. Yun bang kahit walang okasyon ay romantic siya, lalo na kapag may okasyon na. Mama Mia, si Anton po ay isang seaman. Yan din po ang isang rason siguro kung bakit kahit mahal na mahal ko na siya, ay nagdadalawang isip pa rin ako noon, Mama Mia, kung siya na ba talaga ang para sa akin, kung siya na ba talaga ang aking the one. Nagdadalawang isip ako, Mama Mia, kasi hindi ko lubos ma-imagine na magkakaroon nga ako ng asawa pero malayo naman sa akin. Magkakaroon na nga ako ng asawa pero halos buong taon ko namang hindi makikita. Pero sadyang iba talaga si Anton, Mama Mia. Pinuprove niya sa akin araw-araw kung gaano niya ako kamahal. Pinuprove niya sa akin, Mama Mia, kung gaano ako kaimportante sa kanya. Walang araw na hindi siya nanonorpresa sa akin nung nanliligaw pa lamang siya. Walang araw na hindi niya napaparamdam sa akin na talagang gustong-gusto niya ako. Si Anton po, Mama Mia, ang definition ng tinatawag nilang kung gusto ay may paraan at kung ayaw ay may dahilan. Kasi kahit po na wala si Anton, ay may nagagawa pa rin siya para iparamdam sa akin ang kanyang pagmamahal. May nagagawa pa rin siya para iparamdam sa akin na talagang totoong gusto niya ako. Araw-araw yun, Mama Mia. Napaka-sweet niyang lalaki at sobra-sobra sa pagiging gentleman. Lalo na kapag nakababa siya ng barko. Lalo na kapag nasa Pilipinas siya. Lagi niyang pinapakita sa akin kung gaano ako kahalaga. Lagi niya akong tinititigan at tinitignan na para bang ako lang ang nag-iisang babae sa mundo, na ako lang ang maganda sa kanyang paningin. Mama Mia, sino ba namang babae ang hindi ma-develop sa ganong klasing lalaki? Sino bang babae ang hindi tatablan ng ganong klasing panliligaw? Umaga pa lang ay tatawag na yan siya para ipa-remind sa'yo na breakfast na. At may mga pagkakataon din, Mama Mia, na bigla-bigla na lang siyang dumarating sa bahay na may dala-dala pang breakfast, hindi lang para sa akin, kundi para sa buong pamilya ko. Kapag lunch naman, Mama Mia, ay hinahatiran niya ako ng lunch sa aking pinagtatrabahuan. Minsan nga, Mama Mia, siya pang mismong nagluluto sa lunch na dinadala niya at sabay namin yung kinakain. Alam mo ba na lahat ng mga kaopisina kong babae ay inggit na inggit sa treatment ni Anton sa akin. Hindi lang ako ang dinadalhan niya ng pagkain. Kapag nagluluto siya, lahat din ng mga kasamahan ko sa trabaho ay pinagluluto niya rin. Pero syempre sila nang bahala sa kanilang kanin. Ulam lang ang dinadala niya para sa kanila. Kapag gabi naman, Mama Mia, halos 3 beses sa isang linggo kung ayayain niya akong mag-romantic dinner kaming dalawa. At hindi lang yun basta-basta dinner. May mga flowers, stuffed toy at kung ano-ano pa siyang binibigay. Ganyan kung manligaw si Anton. So sino pa ba ang hindi madadala? Sino pa ba ang hindi siya mamahalin kapag ganun siyang magpakita ng pagmamahal? Kaya naman, Mama Mia, kahit ang totoo ay meron pa rin akong pagdadalawang isip dahil nga isa siyang seaman,
ay unti-unti po yung napapawi at nawawala sa isipan ko dahil sa sobrang kaswitan at ka-thoughtful ni Anton. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot ko na nga siya. Kaso lang, Mama Mia, yung mga magulang ko po ay ayaw po kay Anton. Lalong-lalo na ang kuya ko. Ayaw sa kanya ng kuya ko. Na hindi ko talaga lubos maisip kung bakit. Mabait naman si Anton. Paalaga, responsable, at siguradong-sigurado na makakapag-provide sa akin. May stable na trabaho, may malaking sweldo, may kotse, may bahay. Halos perpekto na nga si Anton, Mama Mia eh. Kaya niyang ibigay sa akin ang lahat. Kaya niya akong buhayin kahit pa tumigil ako sa pagtatrabaho ko. Kaya hindi ko lubos maisip at maintindihan kung bakit ayaw ng pamilya ko sa kanya. Tinatanong ko naman sila, Mama Mia, pero ang sabi ni Kuya basta ayaw daw niya kay Anton. Pero dahil minamahal ko na si Anton, Mama Mia, dahil nakapasok na siya ng tuluyan sa puso ko, ay hindi ko na pinakinggan ang opinyon ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinasabi ng iba. Ano ka ba naman, Sandy? Hindi ka pa ba talaga nadala sa naging karanasan ng tita natin? Alam mo naman, di ba? Seaman. Seaman yung naging asawa ni tita. Pagkatapos, anong ginawa? Hindi ba ng ibang bahay? Hindi ba hindi na umuwi? Hindi ba andun sa ibang bansa at nagpapakasaya kasama ang ibang babae at ibang pamilya niya? Oo, Mama Mia. Yun po ang tanging rason kung bakit ayaw ng kuya ko na makapag-asawa o makipagrelasyon ako sa isang seaman. Dahil nga po yung auntie namin ay nabaliw dahil inawanan ng kaniyang asawang seaman. Kuya, ano ka ba naman? Iba si tita, iba rin ako. Iba si Anton. Hindi naman siya ang asawa ni tita. Hindi naman sila magkaano-ano. Huwag mo namang ikumpara lahat. Pwede ba? Huwag mong i-generalize ang lahat ng tao. Mama Mia, grabe po talaga kung makapagsalita ang mga kapatid ko at ang pamilya ko tungkol kay Anton, tungkol sa propesyon niya. Ang lagi na lang nilang ginagawang basihan ay ang mga karanasan ng tita ko. Ng tita ko na pinagpalit sa iba ng kanyang asawang seaman. Mama Mia, kami po kasi talaga ang naging karamay ng tita ko noon. Kami po ang nakakita kung gaano siya naapektuhan nung hiniwalayan siya ng kanyang asawa, nung iniwanan siya. Nakita po namin, Mama Mia, kung paanong unti-unti po siyang nilalamon ng kadiliman ng kanyang isipan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nabaliw. Hanggang sa tuluyan na siyang nasa mental hospital. Ilang taon din naman ang inilagi ni tita doon sa mental, Mama Mia, at syempre, mga magulang ko po ang gumagastos noon. Sinubukang tawagan ng mama ko ang kanyang bayaw na asawa ni tita pero hindi po ito sumasagot. Wala na po talaga itong pakialam sa kanyang asawa. Kaya naman, naging pasani ng pamilya namin si tita. Hanggang sa unti-unti itong makarecover at akalang ng lahat ay okay na siya, Mama Mia. Kaya nung nagsabi si tita na uuwi siya ng probinsya, ay pinayagan siya ng mama ko dahil binigyan na rin siya ng clearance ng doktor na makalabas na ng mental. Ang kaso lang, Mama Mia, 2 buwan po matapos na makalabas ang tita ko sa mental at matapos siyang pumunta dun sa probinsya, ay kinitil niya po ang sarili niyang buhay. Isa po yun sa pinakamadilim na bahagi ng pamilya namin. Isa po yun sa mga karanasan na alam kong habang buhay natatatak sa amin. Kaya hindi ko rin naman masisisi ang mga magulang ko at ang kuya ko sa kanilang reaksyon. Pero sana maisip nila, Mama Mia, na hindi naman ganon si Anton. Iba po siya. Hindi po siya ang asawa ng tita ko. Iba siya sa lahat ng mga lalaki.
Naisip ko noon na dapat ako ang magtanggol kay Anton sa pamilya ko. Kaya bahala na kung kontra pa silang lahat. Dahil sobrang mahal na mahal ko na si Anton, Mama Mia. Hanggang sa niyaya na nga ako ni Anton na makipag-live-in sa kanya. Mama Mia, alam kong magagalit ang mga magulang ko. Alam kong halos isusumpa nila ako, pero dahil nga matigas ang ulo at ang puso ng taong nagmamahal, ay pumayag ako sa suggestion ni Anton. Pumayag akong makipag-live-in sa kanya. Ganun siguro talaga, Mama Mia, kapag sobrang mahal na mahal mo ang isang tao. Nagagawa mong suwayin ang lahat. Nagagawa mong ipagpalit ang lahat dahil sa pagmamahal na yon. Mama Mia, masayang-masaya naman ako sa piling ni Anton. Kahit na may mga panahon naman na naiiwan niya ako dahil nga sa kanyang trabaho, ay nasasanay na rin ako unti-unti. Hindi pa rin naman nagbabago si Anton, Mama Mia. Kahit nasa barko siya kapag may espesyal na okasyon, kahit ilang taon na ang relasyon namin, ay sineselebrate pa rin namin ang aming monthsary. Kapag monthsary ay meron pa rin siyang mga pa-flowers, mga regalo, mga pa-letters. Siyempre, nagsisend din siya ng video na hinaharanan niya ako. Hindi po siya nagbabago. Lagi niyang pinaparamdam sa akin na mahalaga ako, na mahal niya ako. Mama Mia, masayang-masaya ako sa relasyon naming dalawa ni Anton. Masayang-masaya ako dahil ako ang pinili niyang mahalin. Ganun pala talaga, Mama Mia, kapag tunay kang minamahal ng isang tao. Until one time, ay naisip ko na bakit hindi na kami bumuo ng sarili naming pamilya. Bakit hindi pa kami bumuo ng sariling amin talaga? Mama Mia, dati kasi, lagi akong tinatanong ni Anton kung kailan ako papayag na magkaroon kami ng anak dalawa. Pero ang sabi ko sa kanya ay tsaka na kapag kasal na kami. Ayoko kasi talagang maglakad sa altar na malaki na ang tiyan ko o meron na akong anak. Mama Mia, isa po yun sa mga pangarap ko sa buhay. Ang maikasal sa lalaking minamahal ko at pagkatapos tsaka kami bubuo ng sarili naming pamilya. Kahit na ilang beses kong sinabi kay Anton ang bagay na yon ay hindi naman niya sinisingit sa akin ang tungkol sa pagpapakasal. Hanggang one time, Mama Mia, ay ako na ang nag-open up sa kanya kung bakit hindi pa kami magpakasal dalawa. Kung bakit ayaw pa niyang gawing opisyal ang aming relasyon. Gawing legal ang lahat. Oo nga't nagsasama kami sa iisang bahay pero iba naman talaga, Mama Mia, kapag kasal kayo. Sandy, alam mo naman di ba? Sandy, hindi pa ako handang magpakasal eh. Hindi pa ako handa sa ganun. Ang gusto ko kasi kapag nakasal tayong dalawa, hindi na ako aalis pa. Kaya nga labis-labis ang pag-iipon ko, di ba? Dahil gusto ko magtayo na lang ng negosyo para makasama kita. Ayoko kasi, Sandy, na kasal nga tayo pero hindi naman tayo magkasama. Halos 1 buwan lang sa 1 taon kung tayo'y magkikita. Ayoko ng ganun. Ang gusto ko kapag kasal na tayo, hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa. Yan ang laging sinasabi ni Anton sa akin, Mama Mia, na sadya naman talagang nagpapakilig sa akin. Tama nga naman siya. Iba nga naman talaga kapag magkasama kaming dalawa. Oo nga't nagsasama kami sa isang bahay pero kapag kasal na kami, mas maganda siguro kapag kaming dalawa ay hindi na kailanman maghihiwalay pa. Tinanggap ko ang rason na yun ni Anton, Mama Mia. Tinanggap ko ang lahat dahil alam ko na tunay naman ang kanyang mga sinasabi. Pero habang tumatagal po ang relasyon namin, ay hindi pa po siya nagsasabi sa akin kung anong negosyo ang binabalak niya. Hindi pa rin siya naghahanap ng pwesto. Basta wala pa pong mga solusyon, wala pa po siyang binibigay na mga detalye tungkol sa negosyong sinasabi niya. Hanggang nung makauwi na naman siya,
Isang linggo matapos noon at masayang masaya kami dahil katatapos lang naming pagsaluhan ang aming pagmamahalan sa kama, ay niyakap ko siya at tinanong, "Babe, pwede naman sigurong magpakasal tayo, hindi ba? Payag naman akong mag-antay ng ilan pang taon para sa negosyo mo eh. Gusto ko lang talagang gawing opisyal ang lahat sa atin. Gusto kong patunayan sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na hindi mali ang pagsama ko sa'yo. Na mahal mo ko at kaya mo kong panindigan." Sabi ko noon sa kanya. "Sandy, alam kong dapat matagal ko nang sinabi sa'yo to eh. Alam kong dapat matagal ko nang inamin sa'yo to. Pero natatakot kasi ako, Sandy. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Natatakot ako na kapag nalaman mo, ayun ang magiging dahilan para iwanan mo ko, para hiwalayan mo ko. Ayokong mangyari yun dahil mahal na mahal kita." Mama Mia, kinakabahan ako noon at nagugulat sa mga sinasabi niya. "Ha? Anong ibig mong sabihin, Anton?" Sabi ko na bumangon na mula sa pagkakahiga ko para matignan ko ang mga mata at ang mukha niya. "Sandy, kaya kita hindi pa pwedeng pakasalan kasi Sandy, may asawa na ako eh. Pero matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Inaasikaso ko na nga ang magiging annulment naming dalawa eh." Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ang tanging tumatak lang talaga sa isip at puso ko ay ang mga salitang may asawa na ako. Hindi ko alam kung saan ko itinago ang mga malalaking patak ng luha sa mga mata ko na unti-unting bumababa noon. Sumigaw ako, Mama Mia. Sumigaw ako dahil hindi na ako makahinga pa sa sobrang bigat na aking nararamdaman. Napakasakit ng pakiramdam ko noon. "At kailan mo balak sabihin sa akin ang lahat ng ito, Anton, ha? Kailan mo balak aminin sa akin na matagal mo na pala akong ginagawang tanga?" Mama Mia, masyadong masakit po ang katotohanan na ang lalaking akala ko'y perfect, na ang lalaking akala ko'y mahal na mahal na mahal ako, ay isa palang lalaking kailanman ay hindi ko pwedeng angkinin. Isa palang lalaking may asawa na at nagsisinungaling lang sa akin. Mama Mia, gusto kong iwanan agad-agad si Anton nung mga panahon na yon. Gusto kong mag-alsabalutan agad. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil bukod sa mahal na mahal ko siya, Mama Mia, ay may isa pang bagay kung bakit gustong gusto ko nang magpakasal sa kanya noon. Mama Mia, naramdaman ko kasi na parang may kakaiba sa akin. Parang hindi ko kakayanin kapag wala si Anton. Kaya naman hindi ko siya hiniwalayan nung gabing yun. Nagpatuloy ang relasyon namin at sinabi ko sa kanya na wag na muna naming pag-usapan ang lahat dahil hindi pa ako handang harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at pamilya. Lumipas ang isang buwan. Ang sabi ni Anton ay i-delay muna niya ang kanyang pag-alis muli dahil gusto niya muna akong makasama. Siguro, Mama Mia, gusto niyang siguraduhin na hindi ko siya iiwanan. Pero 6 weeks, Mama Mia, nung maramdaman ko na may kakaiba sa katawan ko. Hindi po ako dinadatna ng monthly period ko. Hanggang sa nung nagpa-check up ako ay nalaman kong buntis ako, Mama Mia. Mama Mia, dun ko nalaman na kung nung una ay mahihirapan akong makipaghiwalay sa kanya dahil lang sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko, ngayon ay mas dumoble o trumiple pa ang hirap dahil nagbunga na ang pagmamahalan naming dalawa. Buntis ako, Mama Mia. Sinabi ko yun kay Anton. Pinakita niya sa akin na masayang masaya siya
sa kaalaman na buntis na ako. Pinangako rin niya sa akin, Mama Mia, na nalalapit na raw ang annulment nila ng kanyang ex-wife. Mama Mia, in fact nga daw, ang kanyang alote sa barko ay sa mama niya nakapangalan kasi nga matagal na raw silang hiwalay ng ex-wife niya. Ang sabi pa niya sa akin noon, Mama Mia, ay ang ex-wife niya raw ang unang nagloko sa kanilang relasyon. Ito raw ang sumama sa ibang lalaki dahil hindi nito nakayanan ang pagiging long distance nilang dalawa ng mahabang panahon sa loob ng 1 taon. Ang babae raw ang nagloko. Ang babae raw ang naghanap ng iba. Kaya hindi na raw ito pumalag, Mama Mia, noong ipinangalan niya sa nanay niya ang kanyang allotment. So yun na nga, Mama Mia. Dahil mahal ko siya, dahil buntis ako, at dahil sa mga pinangako niya sa akin, ay pumayag ako kahit na maging number 2 pa ako. Pumayag ako, Mama Mia, kahit ang tingin sa akin ng maraming tao ay isa akong kabit. Gina-justify ko pa sa isip ko ang lahat ng desisyon ko. Okay lang, pansamantala lang naman to eh. Hindi rin magtatagal at magiging okay din ang lahat. Mag-grant din ang annulment nila at pwede na rin kaming magpakasal ni Anton pagdating ng araw na yon. Pero Mama Mia, dumating na lang ang araw ng panganganak ko sa twins naming mga anak. Pero wala pa rin akong balita tungkol sa annulment nila ng kanyang asawa. Mama Mia, nakabalik na lang si Anton at lahat galing sa barko pero wala pa rin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Nakauwi nga siya sa amin pero 1 linggo matapos ang pananatili niya sa bahay, ay sinabi niya sa akin na kailangan na naming tapusin ang lahat. Kailangan na raw niyang bumalik sa asawa niya. Nagpaalam siya sa akin, Mama Mia, na babalik na siya sa pamilya niya dahil ang sabi raw ng asawa niya ay kakasuhan daw siya nito kung hindi siya babalik. Ang napakalaki raw na ebidensya against kay Anton, Mama Mia, at against sa akin ay yung anak naming dalawa. Paano ko bubuhayin ang anak natin? Ang mga anak natin, Sandy, kung hindi ako makakasakay ng barko? Sandy, hindi ako makakasakay kapag kinasuhan niya ako. Makukulong ako. Paano kayo at ang mga bata? Paano ko kayo bubuhayin? Pumayag naman siya, Sandy, na magbibigay ako sa iyo ng sustento pero ang gusto niya ay umuwi ako sa kanila. Pero Anton, oo nga't may pera, oo nga't may sustento, pero paano naman kami ng mga bata? Paano naman kami? Paano naman ang pagmamahala nating dalawa? Sandy, nasa sayo. Nasa sayo ang lahat. Pumayag naman ang asawa ko na sustentuhan kayo. Ang totoo niyan, ang gusto nga ng asawa ko ay kami ang magpapalaki sa mga anak natin eh. Sandy, kasi wala kaming sarili naming anak. Yung anak na sinasabi ko sa'yo, anak yun ng kapatid niya, tampo namin yun. Sandy, kung papayag ka, sa akin muna ang mga bata. Alam kong aalagaan sila ng asawa ko dahil mahilig yun sa mga bata at hindi niya ibabaling sa kanila ang galit niya sa akin. Mama Mia, dahil sa mga sinabi ni Anton ay nasampal ko siya. Hindi ako papayag na sa'yo ang mga bata. Ako ang naghirap sa kanila ng 9 na buwan at ako ang naghirap para maipanganak sila dito sa mundo. Kaya wala kang karapatan sa kanila. Sige, naiintindihan ko yun, Sandy. So, sustentuhan ko na lang ang mga anak ko. Sorry talaga pero hindi ko kayang mawalan ako ng trabaho. Alam mo naman, di ba? Sa akin lang, nakasalalay ang buo kong pamilya, lalong-lalo na ang mga magulang ko na may mga sakit. May mga maintenance sila na ang mamahal, Sandy. May mga maintenance sila na kailangan kong suportahan.
Mama Mia, yun na nga ang huling araw na nagkita kaming dalawa ni Anton. Hanggang ngayon naman ay nagbibigay siya ng sustento para sa mga anak namin through bank transfer. Pero hindi po siyang nagta-transfer kundi ang asawa niya, Mama Mia. Nabalitaan ko rin na sa hinaba-haba ng panahon ay nagkaroon na rin sila ng sarili nilang anak. Karma. Ito siguro ang tawag sa sitwasyon ko, Mama Mia. Ito siguro ang tawag sa kinahinatnan ng buhay ko. Karma, dahil naghanap ako ng isang lalaking kayang-kaya kong ipagmalaki sa iba. Yung isang lalaking kaya kong maipagmalaki ang pagmamahal sa akin. Yung kaya kong ipangalandakan. Yung kayang mainggit ng iba dahil kakaibang klase ang kanilang pagmamahal. Mama Mia, ngayon po ay magpa 5 years old na ang dalawa kong mga anak. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Hanggang ngayon ay masakit pa rin para sa akin. Siguro naisip ko, Mama Mia, kung wala siguro ang mga anak ko, ay baka natulad na ako ng tita ko. Baka nabaliw na rin ako. Dahil sobrang sakit talaga kapag naiwan at niloko ka ng taong mahal na mahal mo. Nakakadurog ng damdamin, nakakadurog ng puso at nakakadurog ng buong pagkatao. Kung hindi lang dahil sa mga anak ko, Mama Mia, wala akong rason para bumangon sa umaga. Wala akong rason para magpatuloy sa buhay. Wala akong rason para patuloy na lumaban at patuloy na baliwalain ang sakit na aking nararamdaman. Mama Mia, si Anton ay pinangarap ko. Dumating nga siya. Pinaligayan niya ako sa maikling panahon ng aming pagsasama. Pinaramdam niya sa akin ang pagmamahal na matagal kong inaasam, ang pagiging romantic, ang pagiging maalaga at pagiging lahat-lahat. Ang mga hinahanap ko noon kay Ramil ay binigay niya at pinakita niya. Pero binigay niya rin sa akin ang sakit na hindi kailanman binigay sa akin ni Ramil. Ang sakit ng pagtatraidor. Bigla siyang dumating sa buhay ko. Pero bigla rin siyang nawala. Kahit na mas matagal ang panahon ng paghiwalay namin kaysa naging kami, Mama Mia, ay napakalaki po ng damage na iniwan niya sa buhay ko. Napakalaki po ng damage na iniwan niya sa puso ko. Isang damage na hindi ko alam kung maghihilom pa ba. Mama Mia, siguro ang maipapayo ko sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga may karelasyon, sana po ay matuto tayong makontento sa kung ano at kung sino ang taong minahal natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nabibigyan ng flowers o hindi romantic ang isang tao ay hindi ka na niya mahal. Minsan, mas malalim pang magmahal ang mga taong hindi mahilig sa mga romantic gestures. Ramdam mo naman siguro at alam mo naman siguro kung tunay kang minamahal ng isang tao. At kapag naramdaman mo na mahal ka nga ng karelasyon mo, sana wag mo siyang pakawalan. Dahil sooner or later, hahabulin ka ng mga pagkakasala mo sa kanya. Sooner or later, ay iisipin mo na sana hindi mo na lang siya iniwan. Sana hindi mo na lang siya pinabayaan. Sana ginawa mo na lang ang lahat para manatili siya sa piling mo. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pakikinig mo nitong sulat ko. Lubos na nagmamahal, Sandy. Tunay nga naman ang lahat ng pagsisisi ay nasa huli, Sandy. Pero isipin mo, kung hindi kayo nag-meet dalawa ni Anton, baka wala ka ring twins ngayon. Isipin mo na lang na lahat ng nangyari sa buhay mo ay nangyari dahil nakatakda. Ang isipin mo na lang ngayon ay pagtuunan mo ng pansin ang paghihilom ng puso mo at ang kambal mong mga anak. Mabuti na nga lang din at nagsusustento itong si Anton. Sandy, magdasal ka. Sandy,
hilingin mo sa Diyos, hindi yung lalaking romantic, hindi yung lalaking mahilig magbigay ng mga regalo, hindi yung lalaking kakainggitan ng iba na karelasyon mo, kundi isang lalaking may takot sa Diyos. Isang lalaking may pagmamahal na malaki sa Diyos. Dahil kapag yun ang napili mong lalaki, pihado, hindi kanya sasaktan ng intentional. Dahil may takot siya sa Diyos. Dahil mahal niya ang Diyos, kaya alam niya kung papaano ka tunay na pahahalagahan. Maraming salamat, Sandy, sa pagbibigay mo ng pahintulot para maere itong sulat at kwento ng buhay mo. At sa iyo din na nakikinig ngayon, maraming salamat sa oras. Naway i-like mo at i-share ang video na to. At huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po, ako'y nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pagsuporta. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia.